Magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga Team Puyat na napapakinggan na sa umaga ang Papa Dudut Stories pero pakikinggan pa rin sa gabi. High school pa lamang kami ay paborito ka na namin pero nakakatuwa na araw-araw ka pa rin napapakinggan. Meron pang exclusive story sa YouTube. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari po sa akin long time ago. Sa totoo lang Papa Dudut is nothing to be proud of ang storyang ito. Pero na-realize ko na baka kahit papaano ay may kaunting aral pa rin akong maibahagi sa inyong programa. At nais ko din pong humingi ng tawad sa isang taong naging espesyal sa aking kwento. Dear Papa Dudut, ako po si Eric, hindi ko po tunay na pangalan. At kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Ang story ko po Papa Dudut ay matagal ng panahon po nangyari. Siguro po ay mga nasa edad 16, going 17 pa lamang ako. Noong panahong hindi ko pa naiintindihan ang mga tama at mali sa mundo. Ang sabi nila kapag ganyang edad ay panahon pa ng curiosity at exploration, yung manghang-mangha ka sa lahat ng mga bagay sa mundo. Sa katunayan, Papa Dudut ay curious ako noon sa kung ano nga ba ang pakiramdam kapag naging miyembro ka ng isang gang. Ang sabi nila kapag member ka daw ng isang gang ay protektado ka. Hindi ka basta-basta magagalaw ng kahit na sino dahil alam nila na may mga tropa ka na tutulong sa iyo para balikan kung sino man ang nakaaway mo. At dahil dito ay naengganyo ako Papa Dudut na sumama sa isang gang sa lugar namin. Bilang miyembro ay kailangan mong pagdaanan ang ilan sa mga seremonyas at pagsubok na lahat naman ay naipasa ko. Dito ko rin nakilala sina Christian at Pong, mga kapwa ko minor de edad, pero handang masaktan at harapin ang mga pagsubok maging gang member lamang. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit sa murang edad ay ganito na ako mag-isip Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ng mga panahon na yon ay walang ibang nagmamahal sa akin. Ang nanay ko ay isang Japayuki. Anak ako ni Mama sa isang Hapon na hindi ko naman nakilala na. Nakatira lamang ako sa bahay ng tita kong bakla na nagtatrabaho bilang staff sa kabilang barangay. Pinag-aaral ako ng nanay ko dahil galante ang tatay ng mga stepsisters kong mga legit na Japanese dahil hindi na sila marunong magtagalog. Buwanan silang nagpapadala ng pera pero madalas ay inuubos ko lang ang pera sa pag-standby at pag-iinom. Madalas akong absent Papa Dudut. Para saan pa ang pag-aaral ko kung wala naman akong dahilan para gawin yon ng maayos? Okay na ako na may perang buwanang dumarating sa akin. Total ay yun naman ang depenasyon ng nanay ko ng pagmamahal. Pera-pera lang. Si Christian naman ay kapitbahay ko ay anak ng nanay niya lang. Wala din kasi siyang tatay at ang sabi-sabi ay pokpok daw ang nanay ni Christian na nabuntis ng lalaking hindi nito kilala. Si Pong naman ay adik ang mga magulang. Parehong lulong sa drugs at kapag walang mahit-hit ay si Pong ang pinag-iinitan. Kaya ayon, mas pinili ni Pong na huwag na lamang umuwi sa kanila at sa kung kani-kaninong bakla nakikitulog at nakikipagrelasyon. Silang dalawa ay ang mga naging batchmate ko sa mga bagong recruit sa gang at sila ding dalawa ang mga naging close ko sa mga barkada. Para bang mga kapatid na ang naging turingan namin sa isa't isa. Isang araw ay may bagong tayong parlor sa aming lugar at dahil bagong parlor ay may bagong tatambayan na naman si Pong. Kilala kasi si Pong sa lugar namin bilang tirador ng mga bakla. Magpapakyut lang si Pong, may 150 agad siya. May sapatos, damit o kaya naman ay bagong motorsiklo. Doon kasi nakuha ni Pong yung mga kung ano ang meron siya.
sa pamamakla, bagay na hindi naman niya kinakahiya at sa katunayan ay proud pa nga siyang ikwento kung anong ginawa niya para lamang magkapera. Natatawa na lang kaming dalawa ni Christian kapag nagsishare sa amin si Pong kung paano siya nagkaroon ng easy money nang dahil lamang sa bakla. Baka naman magkatulo ka niyan pre, pantutokso sa kanya ni Christian. Matibay to tol, syempre nag-iingat tayo. Kaya nga may condom baka mamaya magka-aida pa ako. Pagtatanggol naman ni Pong sa sarili niya. Aida ang tawag namin noon sa AIDS. Ako naman papadudot ay patawa-tawa lang na nakikinig sa kanila. Opening day ng bagong tayong parlor sa lugar namin, kumatok sa bahay ko sina Christian at Pong at may dalang pansit, ulam, Shanghai at barbecue pa. Saan to galing? Tanong ko. Saan pa kundi dun sa mga bakla sa kanto. Nagpa-blessing sila ng pwesto nila. Kaya pagkalis ni Father, sumalisi kaagad kami. O eto may take out pa. Etong fried chicken, bigay ni Steve, yung bagong jojowain ni Pong. Natatawang sabi pa ni Christian. Sira ulo, pagsusuway naman ni Pong kay Christian. Pare, tinatanong ni Steve kung pwede ka daw dumalaw mamaya sa kanila. Libre, gupit ka daw. Seryosong sabi ni Pong sa akin. Paano naman niya ako nakilala? Tanong ko. Nakikita ka daw niya madalas na dumadaan doon sa salon nung ginagawa pa lang. Kasi siya ang manager noon. Mukhang ikaw yung nataypan Sa totoo lang, sa'yo tong manok pinabibigay niya. Nakangiting sabi sabay kindat pa ni Pong. Nag-aamoy allowance pantutok sa pa ni Christian. Ako naman papadudot ay patay mali siya lang. Pero nararamdaman ko ang pagkagalak na may isang tao na nagugustuhan ako kahit na hindi pa niya ako nakikilala. Hindi nga nagtagal ay hindi na rin ako nakaiwas na makilala ng personal si Steve papadudot. Mga nasa edad 40 na siguro siya. Slim, tahimik lang at kung hindi mo kakausapin ay mapagkakamalan mo siyang babae. Yun nga lang, halata mo na rin na may edad siya dahil may konting kulubot na sa mga kamay niya. Marahil ay nakuha niya yon sa kakariband, gupit, tapos ay siya din noon ang nagsashampoo sa mga clients nila. 10 years bago ko naging ganap na manager ng marami na ring malalaking salon sa Maynila. Pero mas pinili kong dito na lang sa barangay natin humawak ng salon. Sa pakiusap na rin ng isang matalik na kaibigan. Bale, siya talagang may-ari ng parlor na ito. Mahabang paliwanag ni Steve habang ginugupitan niya ako. Sa totoo lang papadudot ay hindi na siya humahawak ng buhok hanggat maaari. Maliban na lang kung yung mga bigatin at regular clients niya ang magpapagawa. Kaya nagtataka kaming lahat kung bakit mas pinili niyang siyang humawak sa ulo ko. At syempre, libre gupit ako. Hindi po kami magkarelasyon papadudot, pero parang gano'n na nga. Madalas niya kasi akong pinapapunta sa salon kapag may kainan dahil birthday ng isang staff niya o kaya naman ay kapag nagpapakain siya ng merienda sa mga tauhan niya. Hindi lang ako ang naaambunan ng grasya, kundi pati sina Christian at sina Pong. Sa totoo lang papadudot ay hindi naman ako nahirapan na makibagay sa isang bakla na katulad ni Steve. Kasi nga tulad ng nabanggit ko sa inyo, ay may tito akong bakla na kasama ko sa bahay. Kapatid siya ng mama ko. Siya lang at si Lola ang tanging kasama ko sa bahay. Okay naman yung tito ko pero mahigpit talaga siya na klase ng tito. Ayaw na ayaw daw niyang babarkada ako sa mga tambay at mas ayaw daw niyang mababalitaan na namamakla ko. Bakla na nga daw siya tapos ay namamakla pa ang pamangkin. Ipagkahiya ko naman daw siya sa mga kasamahan niyang staff sa kabilang barangay. Ang awkward ni Tito, hindi ba? Bakla na galit sa kapwa niya bakla. Paanong nangyari yon? Sa pag-usad ng mga araw ay mas lalong napalapit ang loob ko kay Steve at sa mga tao niya sa salon.
Lahat kaming mga tropa ay parang may mga ka-love team na sa salon nila. Si Pong Papadudot ay naling sa isang baklang kalbo. Si Christian naman ay sa baklang walang ngipin. At ako naman, hindi man nila matukso, ay si Steve naman ang naliling sa akin. Alam nilang lahat na ako ang apple of the eye ni Steve. Tahimik na bakla kasi si Steve, Papadudut. Yung bang magdadalawang isip ka na tuksuhin siya o pagtawanan dahil para siyang babaeng kumilos. Nang mga panahon na yon ay madalas kong nakakausap sa gabi at nakaka-text si Steve. Sari-sari ang mga pinag-uusapan naming problema ko sa buhay. Pagiging salungat namin ng tito kong bakla, yung kakulangan ko ng atensyon sa nanay ko na hindi ko din ka-close at kung ano-ano pa. Isang araw, Papadudot, ay napatrobol ang gang namin ni Pong at Christian. Sa totoo lang ay hindi naman kami direktang kasali sa away. Pero dahil nga sa miyembro kami ng gang, ay pinag-iingat kami mga kagrupo sa maaaring ganting balik daw na gawin sa sinumang member sa amin. Nang mga panahon na yon ay uso pa ang paggamit ng sumpak. Alas 7 ng gabi habang nakatambay kami sa tapat ng salon ni Steve, ay isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Bumagsak kaagad si Pong sa aming harapan. Tinamaan ng sumpak mula sa grupo ng kabataan na hindi namin namukhaan. Laking pasasalamat na lang namin dahil umabot pa ng buhay sa ospital ang noon ay nag-aagaw buhay na si Pong. Ganon pala kapag malapit ka nang mamatay, Papadudut. Ang una mong pangalang sasabihin ay pangalan ng taong malapit sa'yo. Yung kasi ang narinig ko kay Pong, pangalan nung baklang jowa niya. Parang comedy sa akin yon, Papadudut. Kasi bakit hindi man lang Lord o kaya naman ay pangalan ng nanay niya. Parang pang pelikula. Pero pangalan ng bakla yung narinig kong sinabi niya. Matapos ang ilang buwan ay tuluyan namang nakarecover na si Pong mula sa kamalasang inabot niya. Nagpalamig muna kami sa paglabas-labas at tanging sa loob ng salon na lamang kami tumatambay o kaya naman ay sa bahay namin para safe. Ang huling balita ay nahuli na yung lalaking namaril ng sumpak kay Pong. Pero dahil na rin sa pangyayari ay lagi na akong pinagagalitan ng tito ko sa tuwing nababalitaan niya na nagpupunta ako kina Steve. Gusto mong may skandalo ko yung matandang baklang yon? Kapag umulit ka pang tumambay sa parlor nila ha? Sumisigaw na sermo ng tito kong bakla sa akin. Ako naman sa tuwing nagagalaiti siya ay tumatahimik na lamang ako para iwas sa paglala ng gulo. Kapag nangangatwiran kasi sa kanya ay mas lalo siyang nagagalit. At dahil madalang na nga kaming nakakadalaw kina Steve ay iba naman ang pinagkabalahan ng tropa namin. Mga babae naman. Dito na ako unang nagka-GF na itago na lang natin sa pangalang Jelay. Sexy, maganda, makinis at parang si Jelay Andres. May nangyari na rin sa amin isang beses pero kamalas-malasan ay nahuli pa kami ng tito ko. Dahil dito ay katakot-takot na sermon ang tinanggap ko mula sa kanya. Huli kasi sa akto na nagsisex kami sa kwarto at si tito nga mismo ang nakakita. Pinaghiwalay kami dahil pareho kaming minor de edad ni Jelay. Sobrang sakit, Papadudot, na mawalay sa babaeng pinakamamahal mo. Kahit mama ko sa Japan ay galit na galit sa akin. Puputulin daw niya ang sustento ko kapag pinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Jelay. Hindi pa ako handa, Eric, na magkaapo sa iyo ha. Palalayasin kita sa bahay kapag hindi mo tinigil yung pang-aano mo sa kapwa mo minor de edad. Naninigaw sa FaceTime na sabi ni Mama. Madalang na nga lang kaming nag-uusap tapos eto magbabangayan pa. Mga isang buwan yata akong hindi pinalabas ng bahay. Tinakot kasi akong hindi nila ako bibigyan ng allowance kapag pinagpatuloy ko ang pakikipagkita ko kay Jelay. At makalipas nga ang isang buwan, paglabas ko nga ng bahay, lahat ay nag-iba. Pati ako nag-iba.
Nalaman ko kasi na si Christian ang bagong boyfriend ni Jelay at nagsisex sila. Dahil sa babae ay nagkagulo ang tropa. Si Pong ay nagtatago at nagpapagaling. Si Christian naman, kinana ang GF ko. Pero dahil naiisip ko na hindi naman worth it na habulin ko pa si Jelay, ay si Steve na lang ang pinuntahan ko. Wasak na ako, Steve. Hindi ako makapaniwala na gagawin sa akin ng tropa ko to. Naiiyak na sabi ko noon habang lasing na lasing. Si Steve naman ay matamang nakikinig lang sa akin. Matagal na panahon yata bago ako nakamove on ng tuluyan sa ginawang panloloko sa akin nila Jelay at ni Christian. Mabuti na lamang at nandyan lagi si Steve para umalalay sa akin sa panahon na wala akong makakausap at ibang matatambayan. Umuupa ng isang maliit na studio type si Steve, Papadudut. Mga isang sakay lang mula sa parlor at kung masipag-sipag ka ay pwede mong lakarin. Mga 4 na kanto lang yon. Sa tuwing naiinip ako at wala akong magawa sa bahay ay kina Steve ako madalas na tumatambay. At madalas ay doon na rin ako natutulog. Pero wala pong nangyayari sa amin ha. Hindi po kasi ugali ni Steve ang magparamdam na gusto niya yon. Tahimik lang siya na nakikinig at nag-a-advise sa akin. Para ko na siyang ate na handa laging umalalay sa oras na kailangan ko ng makakausap. Nawiwili lang ako makitambay sa bahay niya kasi mahilig siyang magluto at sa kanya din ako nagpapalaba ng mga uniform ko sa school. May libreng wifi pa. Salamat kay Steve dahil kahit papaano ay nakakalimutan ko na rin ang mga naging problema ko. Pero akala ko lang pala yon. Isang araw ay nakarating sa akin ang balitang buntis si Jelay. At syempre si Christian ang ama. Akala ko noong una ay hindi na ako affected. Pero yun pala, masasaktan lang ako. At dahil sa lungkot ay nagawa kong maglasing sa bahay pa lamang. At nung lumakas na ang tama ay kinato ko na si Steve sa bahay niya. Mga 11:11 yata ng gabi yon. Ang naaalala ko lang noon ay iyak ako ng iyak. Hinahanap ako ng tito ko pero hindi ko na nireplyan ang text niya. Mas pinili kong puntahan ang isang kaibigan para humanap ng karamay. Sa pagbukas ng pintuan ay agad kong niyakap si Steve. Mamang Steve, iyak lang ako ng iyak at hindi ko na nagawang ikwento sa kanya ang lahat. Ang alam ko ay na-blackout na ako at konting detalye na lamang ang naaalala ko. Hubad ako at alam ko na hinubaran ko din si Steve pero naaalala kong tumatanggi siya. Kinabukasan ay tinutuon ng tita kong bakla ang sinasabi niya sa akin na iiskandalohin niya si Steve kapag nalaman niya na nakikipagrelasyon ako dito. Papadudut, wala po kaming relasyon ni Steve. Pero dahil na rin sa ilang mga sumbong na nakarating sa tito kong bakla, ay pinabarangay niya si Steve. Ang naaalala kong usapan sa barangay, dahil nga sa minor de edad ako, ay pwede raw mademanda si Steve dahil sa ginawa nito sa aking pagpapatuloy sa bahay niya. Pero dahil wala namang gustong tumistigo sa mga nagsumbong kay tito, ay hindi na naituloy pa ang demanda. Pinilit akong paaminin ng tito ko kung pumatol daw ba ako kay Steve pero wala siyang nahita sa akin. Ni hindi ko na rin nakausap pa si Steve after ng skandalong yon. Dahil ni-lockdown na naman ako ng tito ko. Sa totoo lang Papadudut, bago pa nauso yung lockdown ay naging parokyano na ako ng pagiging lockdown sa bahay. Nakakalungkot lang Papadudut dahil ang huling balita ko kay Steve ay umalis na rin siya ng salon na minamanage niya. Hindi daw kasi nakakayanan ni Steve ang kumakalat sa lugar namin na pangmumulestya niya na si tito mismo ang nagpapakalat. Sa tuwing naaalala ko yung nakaraan ko Papadudut, ay alam ko na nothing to be proud of naman talaga. Kaya nga ni isang pangalan ay wala akong ginamit na totoo. Kahit pangalan ko sa kwento ay malayong malayo sa totoong pangalan ko.
Pero naglakas loob na rin akong ikwento sa iyo Papa Dudut ang story ko dahil na rin sa pagbabaka sakaling nakikinig si Steve. Naaalala ko na ikaw kasi ang linggo-linggo naming pinakikinggan sa radyo noon. At kahit sa YouTube ay ikaw pa rin ang libangan nila. Kay Steve, gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Mula kasi na nangyari yung skandalo naming dalawa Papa Dudut ay hindi ko man lang nagawang mag-text sa kanya. Tinapon kasi nila yung SIM card ko. Sa FB naman ay hindi ko siya makita dahil hindi ko naman alam ang totoong pangalan ni Steve at apelyido niya. Steve, kung nakikinig ka man, alam ko na makakarelate ka sa kwento ko. Oo, baka ikaw na nga itong nasa story ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na I love you for being a true friend. And I'm sorry dahil hindi kita nagawang ipagtanggol pa. Aaminin ko na naging special ka sa puso ko. Ang inyong ka-stories, Eric of Manila. Mga ka-stories, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. Huwag din kalimutan na pindutin ang subscribe button. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Mga ka-stories, ang kwentong aking babasahin ay mula sa ating sender na nagpapatago po sa pangalang Jonah. May tanong po si Jonah. Tulad niya ay pwede ka bang ma-inlove sa isang tao na hindi naman mayaman? Pero alam mo na handa kanyang samahan sa hirap man o sa ginhawa. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig mo via online. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jonah. Hindi ko po tunay na pangalan. 28 years old at tubong Olonga po. Pero dito na po ako naninirahan sa Pangasinan kasama ng anak ko. Kung sa pisikal na itsura po ang pagbabasehan, Papa Dudut, ay hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero madami po ang nagsasabi na kahawigan ko daw po si Emma Watson. Siya po yung cute na leading lady ni Harry Potter sa pelikula. Amerikano po kasi ang tatay ko, Papa Dudut. Dahilan para lumabas sa pisikal na itsura ko ang kagandahang pang foreigner. At hindi po ako nahihiyang sabihin sa inyong lahat na si mama ko po ay dating GRO sa Gapo. At kung hindi niya inalay ang bulaklak niya sa isang Amerikano, ay malamang ay hindi ako mabubuhay sa mundong ito. Biro lang po Papa Dudut, pero naging vocal naman po kasi sa akin si mama sa biruan naming yon. Hindi ko makakalimutan ang kabataan ko Papa Dudut. Maraming mga kapitbahay at mga kamag-anak namin noon ang giliw na giliw sa akin. Naaalala ko pa nga na madalas akong isali ni mama noon sa kung ano-anong klaseng contest. Singing contest, dancing at pati acting ay sinalihan ko na rin. May pagkaloka-loka din kasi si mama. Bata pa lamang ako ay pinagkakakitaan na niya ako. Pero dahil si mama lang naman ang aasahan sa hanap buhay, ay wala din siyang oras para ipagpatuloy pa ang pagdala sa akin sa mga auditions sa TV sa Maynila. May isang movie project lang po ako na hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan, na nakasama akong maging extra sa isang pelikula. Na kunwari ay sa Amerika kinunan, pero dito lamang din yon sa amin sa Gapo. Asar na asar si mama dahil mabilis lang akong nahagip sa kamera. Tapos, end of my showbiz career na. Napabayaan kasi ni mama ang ipin ko, kaya naman sabay-sabay nabungi. Kaya hindi ko na rin nagawa pang sumalang pa sa auditions. Ang hinahanap kasi nila ay mga batang may magandang ipin. Maganda lang ako noon Papa Dudut, pero wala naman akong mga ngipin. Sa pagtagal ng panahon
ay nasanay na lamang ako na kung sino-sinong mga kamag-anak ni mama ang nag-aalaga sa akin. Kapatid niya, pinsan at kahit pa kapitbahay namin ay hinahabilin ako ni mama sa tuwing rumarampa na siya sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Marami din akong mga naging tito, uncle at daddy sa mga lalaking dumaan sa buhay ni mama. Pero wala ni isa sa kanila ang naging seryoso at nagtagal sa pakikipagrelasyon kay mama. Nabubuking kasi ni mama na karamihan sa kanila ay may mga sabit na rin. After 10 years ay unti-unti na rin kumupas at nawala ng asim sa mga customers si mama. Nag-retire na rin siya at the age of 40 plus. Nag-focus na lamang siya sa pagtitinda ng mga Tupperware, Avon at kung ano-anong networking company pa ang kinabaliwan niya. Natatandaan ko pa nga na lagi niyang sinisigaw noon ng power kapag nakikita niyang tinatamad akong pumasok sa eskwela. Flashback tayo sa panahon na nag-aaral na ako sa high school. Third year high school na ako noong nakilala ko po si Brian. Guwapo, moreno, hindi katangkaran pero malakas talaga ang appeal at sa katunayan ay marami talaga ang nagkakagusto sa kanya sa campus. Kung sa artista po na kamukha niya ang pag-uusapan ay si Rocco na sino kaagad ang maiisip mo. Naging classmate ko si Brian ng 1 taon lang sa high school. Pero nabalitaan ko na lang din na huminto na siya sa pag-aaral dahil po sa financial problem. Pero hindi ko akalain na sa paghinto niyang iyon ay magiging dahilan pala para maging close kaming dalawa. Sinasakay kasi niya ako sa tricycle na pinapasada niya ng libre. Hindi ko pala nabanggit sa inyo kanina na noong magkaklase pa lamang kami ay nililigawan na ako ni Brian. Pero dahil sa bata pa lamang ako noon ay bawal muna ang pakikipag-boyfriend. Matindi kasi ang bilin sa akin ni mama na huwag akong basta-bastang magpapauto sa mga lalaki. Dahil sa pare-pareho daw ang mga lalaki ng hulmahan. Lahat sila ay pare-parehong manloloko. Matapos makuha ang gusto sa babae ay iiwanan ka na lamang nito. Isang hapon, kauuwi ko lamang galing sa school nang nakita kong nagkakagulo sa labas ng bahay namin. Napatakbo ako ng mabilis nang makita kong pinagtutulungang buhatin si mama pasakay sa isang tricycle at dadalhin daw si mama sa ospital. Halos manlumo ako nang makita kong hinahabol ni mama ang kanyang hininga. Sumabay na rin ako sa service na maghahatid kay mama sa ospital. Sumunod naman si Brian sa amin. Ayon sa mga doktor na sumuri kay mama ay stroke daw ang naging karamdaman ni mama. Kaya pala nitong mga nakaraan ay madalas ko siyang naririnig sa pagsasabing nahihilo daw siya mula sa maghapon niyang pagpapasali sa networking na nasalihan niya. Nang mga oras na yon ay hopeless ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Nalibot ko na ang lahat ng mga kamag-anak namin para lamang makapagsulisit ng perang gagamitin sa pagpapagamot ni mama. Mabuti na lamang at nandyan si Brian para magpasakay sa akin ng libre sa tricycle na pinapasada niya. Para lahat ng pwede kong puntahan para makahingi ng tulong ay napuntahan namin. Matapos ko pong mailabas si mama sa ospital sa tulong ng mga donasyon ng mga kaibigan at pamilya namin, ay panibagong dagok na naman ang susuungin ko sa kung saan kukunin ang perang pambili ng mga gamot ni mama. Saan ako kukuha, Papa Dudut, ng perang ipanggagastos namin sa pang-araw-araw? Sinubukan ko magtrabaho sa fast food, Papa Dudut, pero kulang ang kinikita kong pera sa pambayad pa lamang sa renta, kuryente at tubig namin. Mababaliw na ako noon sa kakaisip kung saang lupalop ng planeta ko kukunin ang perang ipangsosuporta ko sa nanay ko na may sakit.
Dahil dito ay sinubukan ko din na hanapin ang tatay ko sa Facebook. Lahat ng Amerikanong kapangalan niya ay pinadalhan ko ng PM para magpakilala sa kanila sa pagbabakasakaling tatay ko sila. O baka kamag-anak nila ang tunay kong ama, pero wala ni isa sa kanila ang nag-reply ng matino. At kung meron man ay gusto pa akong jowain. Hanggang sa isang text message ang natanggap ko kay Abby. Kaklase ko sa elementary si Abby na nagtatrabaho sa isang bagong bukas na bar malapit lang sa amin. Isa kasi siya sa mga na-text ko kung may alam na hiring na trabaho. Girl, nabalitaan ko ang ganap kay Mudra mo, kaya naalala din kitang i-message. Hiring kami ngayon hindi kailangan ng diploma. Ganda lang te, baka interesado ka. Tawagan mo lang ako o i-PM. Walang pagdadalawang isip papadudot ay tinanggap ko ang alok ni Abby na maging isang GRO. Kailangan kong magpakapraktikal. Alam ko kasi na hindi ako palalamunin ng pride ko kung mag-iinarte pa ako. Lalo na sa panahon na kailangan ako ni mama. Malaki kasi ang take home na pera gabi-gabi, kaya naman napapayag ako ni Abby. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? I mean, hindi ba delikado dyan? Seryoso ang tanong sa akin ni Brian. Bakit naman magiging delikado dito? Hindi naman ako magsusundalo o magpupulis. GRO Brian ang papasukan ko. GRO. Hindi pagpupulis. Kaya walang delikado ron sa gagawin ko. Uupo lang ako at lalasingin ko yung mga customer sa bar. Yun lang. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Pero Jonah, hay nako, wala nang pero. G ka ba sa inaalok ko sa'yo? Ikaw na maghahatid at sundo sa akin para safe ako makakauwi ha. Yun nga lang, mapupuyat ka kasi hanggang umagahan to. Mag-alarm ka na lang para magising ka sa madaling araw kapag susunduin mo na ako. Hindi ako napigilan ni numan na gawin ang bagay na alam kong makakatulong sa akin financially. Kailangan kong maging maabilidad at mamamatay kami sa gutom ni mama kung hindi ako magiging matalino sa pagsosolve ng problema ko sa pera. Sa umpisa ay naramdaman ko ang pag-aalinlangan ni Brian sa maaring kahinatnan ng pagiging GRO ko. Pero sa pagtagal ng panahon ay nakita at naramdaman niya sa akin na dapat niya akong pagkatiwalaan na nasa matino pa akong pag-iisip para ialay ang pagkababae ko sa kung sino-sino. Sa paghatid sundo sa akin ni Brian ay mas lalong naging close kaming dalawa. Isang araw bago siya mag-birthday ay nasa plano ko na papadudot na hindi siya batiin at pansinin maghapon. Nang sinundo na niya ako madaling araw sa araw mismo ng birthday niya ay naramdaman kong nagtatampo siya sa akin. I love you Brian. Hindi ko alam kung hindi niya lang ako narinig o talagang wala lang siyang paki sa akin. Ang sabi ko I love you pero suplado ka pala sa personal. Noon naman ay nakita kong napalingon na siya sa akin. Nakita ko na napangiti naman ito. Ihinto mo dyan sa may 7-Eleven. Ang sabi ko pa sa kanya. Agad naman siyang pumarada sa tapat ng 7-Eleven. Wait lang ha, ang sabi ko. Pero sa paglabas ko ay nakita ni Brian na may dala akong cupcake na may kandila pa sa ibabaw. Sinindihan ko yon at kinantahan ko siya ng happy birthday. Sabay sabi ko rin sa kanya ng I love you. Brian, wala akong na-ready na material na bagay ha. Pero may mamahaling regalo pa rin akong ibibigay sa'yo. Yung mamahalin din kita forever. I love you. Sinasagot na kita. Halos maluha noon si Brian sa sorpresang bigay ko sa kanya papadudot.
Hindi rin daw niya akalain na kaya ko siyang i-prank maghapon na kunwari ay kinalimutan ko na magbe-birthday na siya. Tuwang-tuwa si Brian na sa wakas ay naging kami na. At mula nga noon ay mas lalong tumibay ang pagmamahala naming dalawa. Kulang na nga lang ay magpakasal kami dahil wala nang taong makapaghihiwalay sa amin. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na 1 linggo mula nang sinagot ko si Brian ay pinaubaya ko na rin sa kanya ang pagkababae ko. Ibinigay ko na sa kanya ang flower ko. Yun ang biruan naming dalawa. At hindi naman ako nagsisisi na pumayag ako na angkinin niya ang pagkababae ko. At dito ko rin mas napatunayan sa kanya na siya lang ang lalaki sa buhay ko dahil siya ang nakauna sa akin at wala nang iba pa. Bukod sa pagiging boyfriend bodyguard, Papa Dudut, ay naging katuwang ko din siya sa pag-aalaga kay mama. Sa bahay na rin siya madalas na tumatambay at natutulog. Hanggang isang gabi ay nakatanggap ako ng text galing kay Brian. Sinugod daw niya si mama sa ospital. Kailangan mo nang pumunta rito. Hinahanap ka ni mama bago siya nawalan ng malay. Matapos kong mabasa ang text na yon ni Brian ay dali-dali na ako nagpaalam sa boss ko para mag-early out. Pero hindi niya ako pinayagan at kailangan ko daw tapusin ang oras ng pag-table ko sa Koreanong customer namin. Umiiyak na ako noon habang nagmamakaawa. Pero hindi pa rin nila ako pinakinggan. Hanggang sa maisipan kong i-text na lamang si Brian na sunduin ako sa exit ng bar. Makalipas nga ng 15 minutos ay nagawa kong makatakas sa katibol ko at agad din akong nakasakay sa tricycle ni Brian. Kitang-kita ako ng manager namin habang pasakay ng tricycle. Noon ay nakita kong nagmura pa ito at nagwala. At agad na inutos na sundang kaming dalawa ni Brian gamit ang pick-up. Hindi naman sila nahirapan na maabutan kami. Nang makalabas ng sasakyan ay agad na sinapok si Brian ng mga bouncer ng bar. Hindi pa sila nakontento. Binugbog sarado rin nila ang boyfriend ko. Pinaliwanag ko kay Mr. C, hindi po niya tunay na pangalan ng dahilan ng pagtakas ko, na kailangan kong pumunta sa ospital dahil nag-aagaw buhay ang mama ko. Pero hindi siya naniwala. At dahil ayaw ko pa rin sumama sa kanila pabalik ng bar ay pinagbuntungan nila ng galit si Brian. Bugbog sarado sa kanila si Brian. At hindi pa nakontento si Mr. C. Pinaso niya ang ari ni Brian. Awang-awa ako noon kay Brian, Papa Dudut. Pero wala akong magawa kundi ang umiyak na lamang at magmakaawa na ihinto nila ang pagpapahirap sa boyfriend ko. Mukhang nakadrag silang lahat sa walang awa nilang pagpapahirap kay Brian. Pasalamat na lamang kami sa Diyos dahil may napadaang mobil ng mga tanod. Kaya nakakuha ko ng tiyempo para sumigaw at humingi ng saklolo. Napatakbo na lamang silang lahat papasok ng pick-up nila para takasan ang ginawa nilang kalokohan kay Brian. Habang inihahatid nila kami sa ospital, ay kumuha pa ng impormasyon sa amin ng mga tanod para daw maitawag sa pulis ang ginawang pagkursunada sa amin. Pero mas pinili na lamang ni Brian na huwag ituro kung sino ang gumawa sa kanya nito. Naramdaman ko sa kanya, Papa Dudut, na gusto lang ni Brian na umiwas pa sa mas malaking gulo sakali mang balikan kami ng may-ari ng bar. Ako naman ay pinili ko na lamang na manahimik ng mga sandaling yon bilang respeto sa naging desisyon ni Brian. Sa ospital ay agarang nabigyan ng karampatang gamot si Brian para sa paso niya at sa mga pasana na natamo niya. Nagigilty ako, Papa Dudut, sa mga nangyari kay Brian. Kung hindi sana ako nag-text sa kanya para sunduin niya ako, ay hindi sana siya naparusahan ng ganito. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Brian dahil sa kanya ay naabutan ko pang buhay si mama.
Kinabukasan din noon, March 11 ay pumanaw na si Mama dahil sa atake. Pero nagawa pa niya akong kausapin kahit na sandali. Sapat na raw sa kanya ang malaman na si Brian ang magiging katuwang ko sa buhay. Nagsorry din sa akin si Mama dahil hindi daw niya ako nagawang bigyan ng komportabling buhay. Naiiyak na lamang ako noon habang sinasabi ko sa kanya na hindi mahalaga sa akin na maging mayaman. Ang mas importante sa akin ay ang makasama ko pa siya ng matagal. Pero yun nga, Papa Dudut, iniwan na niya ako ng tuluyan. Mahal na mahal kita, anak. Basta ipangako mo sa akin na mag-aaral ka. Ihinto mo na ang trabaho sa bar. Yun lang ang ilan sa mga importanteng nasabi sa akin ni Mama bago siya binawian ng buhay. Matapos mailibing ni Mama ay umalis na kami ng tuluyan sa Gapo. Yun ay para makaiwas na rin sa gulo, Papa Dudut. Kaya naman mas pinili namin na manirahan dito sa probinsya ni na Brian sa Pangasinan. Papa Dudut, nagawa ko po ang pinangako ko kay Mama na magbabalik po ako sa pag-aaral. Sa katunayan ay nakatapos po ako ng 2-year course na Hospitality and Restaurant Services. Sa tulong na rin ang suportang pinadala sa akin ng tatay kong Amerikano. Sa sobrang perang pinapadala niya sa akin ay nagawa ko din pong tulungan si Brian na makapagtapos din ng pag-aaral. Maswerte ako, Papa Dudut, na noong panahong humihingi ako ng tulong at hinahanap ko ang tatay ko sa Facebook ay isa pala sa mga nabigyan ko ng mensahe ay ang totoong tatay ko. Humingi din siya sa akin ng paumanhin sa nagawa niyang pagkukulang sa amin ni nanay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na po kaming isang anak at kinasal na rin po kami 5 years ago sa Huwes. Simpleng buhay lang po ang meron kami pero masaya naman ang aming pamilya. Si Brian ay kakatanggap lang po sa trabaho sa Dubai. Mga 6 months ago na po siyang nagtatrabaho doon sa isang restaurant at pinaplano na rin po naming sumunod ng anak ko sa daddy niya para doon na magtrabaho at magstay for good. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong mga followers sa radyo at sa internet. Sana po ay na-inspire kayo sa kwentong aking ibinahagi. May tanong lang po ako sa inyong mga listeners, Papa Dudut. Tulad ko, pwede ka bang ma-inlove sa isang tao na hindi naman mayaman pero alam mo na handa kang samahan sa hirap man o sa ginhawa? Hanggang sa muli, ako po ang inyong ka-stories, Jonah ng Pangasinan.